Okay, magandang umaga at happy Sunday po sa lahat. Alam ko ang iba dyan ay handa na magsimba ngayon at papunta na sa simbahan. At para naman sa hindi makapagsimba dahil may trabaho or galing pa sa trabaho, siguro ito ay isa sa makakatulong sa atin or sa mga taong busy palagi. Okay. So ito na lang ginagawa ko kasi palagi akong pinapaalalahanan ng aking mama, aking ina, na dapat magbasa daw ng Biblia para tayo ay gabayan palagi ng ating Panginoon. So, ngayon, sinusunod ko na, tinaumpisahan ko, at isi-share ko din naman sa inyo. So, yung babasahin ko ngayon ay tungkol naman sa buhay ni Josue. Sabi dito, itataas tayo ng Panginoon. Okay, itataas yung pamagat ng uh, inspirational quote or title na galing sa Our Daily Bread Ministries. So ito yung araw-araw na binabasa ko para at least magabayan din ako. So habang nagbabasa ako, share ko na lang din sa inyo para sabay tayong gabayan ng Panginoon nasa taas. So itaas, ibig sabihin iangat. Okay, ito ay nasa Josue chapter 1 verse 7. Basta't magpakatatag ka lang at magpakatapang. Ito ang sinabi ng Diyos kay Josue. Basta't magpakatatag ka lang at magpakatapang. Siguro ito, sobrang kailangan ko to sa buhay. Kasi sa sobrang hirap ng buhay, daming problema, at itong mensahe ito ay makakatulong para tayo ay magpatuloy sa buhay. Kahit gaano man kahirap, alam natin na ang Diyos ay nandyan lamang para sa atin. Okay, so may istorya ito. Babasahin natin. Mahirap na gagawa-gawa lang ako ng istorya. Minsan nagkaroon kami ng pagkakataon na makapaglibot at makita ang mga pandigmang eroplano ng aming bansa. Wala mang sinabi kung sino or saan. Sinabi ng isang piloto na kailangan raw ng eroplano ng 56 kilometro kada oras na lakas ng hangin para makalipad ito sa himpapawid. So, kailangan ng malakas na hangin upang makalipad ang isang eroplano. Tinanong ko siya, hindi ba dapat nasa likuran ng eroplano ang hangin? Sumagot ang piloto, hindi. Kailangan talagang lumipad ng eroplano sa hangin. Ito lang ang paraan para umangat at makalipad ito. So, ibig sabihin, dala ng hangin, ito ay nakakatulong para makalipad ang isang eroplano, sabi ng piloto. Tinawag naman ng Diyos si Josue upang pangunahan ang mga Israelita papunta sa lupang ipinangako niya. Dalawang bagay ang dapat gawin ni Josue. Una, kailangan magpakatatag ka lang at magpakatapang. So ito yung sinabi ng Panginoon kay Josue dahil may pinangako ang Diyos sa kanila na lupa para sa kanila. Upang paunahan ang mga Israelita o para sa mga Israelita na pinangako ng Diyos. Dalawang bagay dapat gawin ni Josue. Sinabi ko na kanina, magpakatatag ka lang at magpakatapang sa Josue chapter 1 verse 7. At pangalawa, kailangan niya ng hamon sa araw-araw. So, importante yung hamon sa araw-araw kasi para saan ka naman magpakatatag at magpakatapang kung wala namang hamon sa buhay, diba? So kasama na dito ang pangunahan ang libo-libong Israelita. So hindi biro yung calling ni Josue sa Panginoon. Ito ay upang pangunahan ang libo-libong Israelita, gibain ang pader ng lungsod. Nakakalungkot na pagkatalo, pagnanakaw ni Akan at ang patuloy na labanan. Ulitin ko, kasama na dito ang pangunahan ng libo-libong Israelita, gibain ang mga pader ng lungsod, nakakalungkot na pagkatalo,
pagnanakaw ni Akan at ang patuloy na labanan. So, nandyan pa rin yan sa Josue chapter 6, 1-5 at saka Josue chapter 7 verse 3-5. At ang patuloy na laban. So, ang hanging umihip naman sa mukha ni Josue ang nagpapaangat sa kanya habang sinusunod niya ang utos ng Diyos. Sinabi sa kanya ng Diyos, sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay ko sa iyo. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Kaya nga, sabi ko, importante talaga magbasa tayo ng Biblia, ng Bible, upang ito'y paalala pa rin sa atin. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Kasi ito yung magiging gabay sa atin kung paano natin gawin yung mga utos ng Diyos sa atin. Lalong-lalo na sa mga hamon sa araw-araw ng buhay. Magpakatatag ka lang at magpakatapang. Yun yung sinabi ng Diyos kay Josue. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Okay, so siguro ibig sabihin yan, basahin natin araw or basahin ni Josue. Ganon din sa atin, na araw at gabi para malaman natin ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay sa Josue chapter 1 verse 7-8. Ulitin ko, kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. So, ang susi pala para tayo ay magtagumpay ay dapat basahin ang aklat ng kautusan ng Panginoon. Yan yung paalala ng Diyos kay Josue upang may angat si Josue sa kanyang sa mga hamon sa buhay. Buo ba ang loob mong sundin ang utos ng Diyos sa iyo, ano man ang mangyari? Buo ba ang loob mong sundin ang utos ng Diyos sa iyo, ano man ang mangyari? Para sa akin, wala namang problema yung sundin ang utos ng Diyos. Minsan lang may mga pagsubok or may mga bad influence na nakakapaligid na minsan ay nakakaharang sa atin kung paano sundin yung mga kautusan ng Diyos. Kung kaya, so dapat talagang palagi tayong magbuklat ng aklat or Biblia para tayo ay palalahanan ng Diyos sa buhay natin. Kung yung buhay ba natin ay nakasulungat pa sa utos ng Diyos or hindi na. Kung gayon, huwag matakot na harapin ang mga hamon sa buhay. Lubos tayong magtiwala sa Diyos. Ganon. So sabi ng Diyos, huwag matakot na harapin ang hamon sa buhay. Lubos tayong magtiwala sa Kanya. So kahit gaano man kalaki yung pagsubok sa buhay natin, magtiwala lang tayo sa taas. Huwag nating isuko ang ating buhay sa mga problema. Yan yung panlaban sa mga depression, stress sa buhay. Minsan yung iba ay kinitil na nila yung buhay nila dahil hindi nila kayang harapin yung mga pagsubok sa buhay. Pero ito isang malaking paalala sa atin na kakayanin natin ang mga pagsubok sa buhay kapag kasama natin ang Diyos. Ama, mahirap po ang buhay at masakit. Naway malapit ako ng aking mga problema sa iyo. So, bakit kailangan ang hamon sa buhay upang maging magtagumpay ito? Paano kaya angat ng Diyos dahil sa iyong problema ngayon? Okay, Lord, salamat po sa mensaheng ito, sa maikling istorya tungkol sa Biblia, sa buhay ni Josue, na nagpapaalala sa amin na magpakatatag at magpakatapang sa hamon ng buhay sa araw-araw. Ganon din sa buhay namin na sumasabak sa mga pagsubok sa buhay, Lord God. Sana ay tulungan niyo po kami